tayo ay magpuri sa Diyos na po natin. Kunin gitara at ito'y tugtugin, awitan siya ng himig. Lapitan siya dakilain, atin siyang sambahin. Ang buwan lumalang sa atin upang tayo'y tubusin, upang tayo'y tubusin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, sa ating pakikiisa kay Jesus, sa kanyang pag-aalay ng sarili sa Ama, ating ipanalangin ang mga kapatid nating Kristiyanong pinag-uusig, ang kanilang mga taga-usig at ang mga nagpapalaganap ng pag-uusig at ang mga nananahimik at pinagwawalang bahala ito. Hilingin natin ang kapatawarang nagpapabago at nagliligtas sa atin at iuba-ubaya natin sa Panginoon ang ating mga buhay. Upang tayo maging marapat sa misang ito, halina't magsisimula para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Pagdasal natin ang ating bayan, ang mga OFW, ang mga may sakit, ang mga may pinagdaraanan sa buhay ngayon, ang mga tumutulong sa ating simbahan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kapasyahay, inibig mong makatambal sa pagkapakasakit ng iyong anak ang iyong sambayanan. Ipagkaloob mo sa mga pinag-uusig dahil sa iyong ngalan ng Espiritu ng pagtitiis at pagmamahal, upang sila'y maging mga saksing matatapang sa panindigang ang mga pangako mo'y maaasam. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Daniel. Noong mga araw na iyon, si Haring Belsasar ay nagdaos ng malaking piging para sa sanlibutang tagapamahala niya. Nang kasalukuyang silang nag-iinuman, ipinakuha ni Haring Belsasar ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng ama niyang si Nabucodonosor sa templo ng Jerusalem. Ipinakuha niya ang mga ito upang inuman nila ng mga maharlika ng kaharian, mga tunay na asawa at mga aliping asawa. Ang mga kagamitang ginto at pilak na sinamsam ng templo ng Diyos ay dinala nga sa bulwagang pinagdarausa ng piging. Habang sila'y nag-iinuman, sinasamba naman nila ang kanilang Diyos-Diyosang ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato. Walang ano-ano, lumitaw ang isang kamay at kitang-kita ni Haring Belsasar na ito'y sumulat sa pader ng palasyo sa tapat ng kandilero. Dahil dito, nangalisag ang kanyang mga balahibo at namutla siya sa matinding takot.
at ipinatawag si Daniel at iniharap sa hari. Sinabi nito kay Daniel, "Ikaw ba ang Daniel na kasama sa mga binihag ng aking ama mula sa Huda? Nabalitaan kong sumasa iyo ang espiritu ng mga banal na Diyos. May pambihirang talino ka, raw at kaalaman. Nabalitaan ko na marunong kang magpaliwanag ng mga bagay na tulad nito at mahusay kang lumutas ng mga palaisipan. Ngayon, kung mababasa mo at maipapaliwanag ang sulat na ito, pararamtan kita ng porpora, kukuwintasan ng ginto, at gagawing pangatlong tao sa kaharian." Sinabi ni Daniel sa hari, "Mahal na hari, huwag na po ninyo akong bigyan ng anuman. Ibigay na ninyo sa iba ang sinasabi ninyong gantimpala. Babasahin ko na po lamang at ipaliliwanag ang sulat. Nagpakataas kayo sa harapan ng Panginoon. Ipinakuha ninyo ang mga kagamitan sa kanyang templo at ginamit sa inuman. Bukod doon, sumamba kayo sa mga Diyos ninyong yari sa ginto, pilak, tanso, bakal, kahoy at bato, mga Diyos na hindi nakikita ni nakaririnig. At ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng buhay ay hindi ninyo pinangaralan. Kaya ipinadala ang kamay na yaon at pinasulat sa dingding ng inyong palasyo. Ito ang sulat, Mene, Mene, Tekel, Parsin. Ito naman ang ibig sabihin, Mene, nabibilang na ang araw ng iyong kaharian, pagkat wawasaki na ito ng Diyos. Tekel, ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkukulang. Parsin, ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at Persia." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, araw at buwan, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bituin sa langit, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga ulan at hamog, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng hanging umiihip sa sandaigdigan, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, apoy at init, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, nakapapasong init at matinding lamig, awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Darakpin kayo tuusigin, kayo dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay ihaharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipanatag ninyo ang kanyang kalooban. Huwag kayong mababalisa tungkol sa pagtatanggol sa iyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ng panalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ng sinuman sa inyong mga kaaway. Ipagkakanulo kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapopuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ni isang hibla ng inyong buhok. Sa inyong pagtitiis ay itatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lazaret Quasay Parish, kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating unang pagbasa kung gaano kayabang si Haring Belshazzar at ang mga Babylonians. Ang konteksto po nito ay napapaligiran sila noon, matagal na, ng mga Persians para sakupin sila. And yet, parang hindi nila alintana. Nagpapaparty pa sila. Ang dahilan po ay sapagkat nasakop, napabagsak ng mga Babylonians, unang-una mga Israelita. Ang labanan po noon ay hindi lamang tao sa tao. Labanan din ito ng kani-kanilang Diyos na sinasamba. May Diyos siyempre, ang tunay na Diyos. Ang mga Israelita si Yahweh. May Diyos Diyosan ang mga Babylonians. May Diyos Diyosan ang mga Persians. Now, kabalitaan na makapangyarihan talaga ang Diyos ng Israel. Bakit nga ang Diyos ng Israel si Yahweh? Ang tunay na Diyos. Ang Diyos na ating sinasamba hanggang sa ngayon at sa mga susunod pang panahon. Ang tunay na Diyos lamang. Ang nag-iisang Diyos lamang. So, napabagsak ngayon ng mga Babylonians sa mga Israelites. Katulad ng sabi natin nung nakaraang linggo sa ating sermon, God may permit all these things to happen in order to bring about something good. Kaya tumaas ang kumpiyansa ng mga Babylonians na wala nang makatatalo pa sa kanila. Kahit ang Diyos-Diyosan ng mga Persians. Ito ngayon ang dahilan kung bakit napakayabang nila. Bukod pa sa ang kanilang kaharian ay napapaligiran ng matitibay na mga walls. Paano hindi titibay? Ay, kay kakapal. Ang sabi po ay, pwedeng magdaan on top of these walls ang tatlong mga karwahe. Sabay-sabay, nakalinya, side by side, ha? Ganun kakapal. Bay, sino nga makapapasok dyan? At ang mga bakal na ginagamit ay hindi bakal, actually. Hindi mga tanso that could withstand fire. Yan ang dahilan kung bakit mas kumapal ang yabang ng mga Babylonians. So much so na kahit ang Diyos, ang tunay na Diyos na si Yahweh, ay pinagyabangan na nila. Sa ating unang pagbasa ay ginamit nila ang mga gamit sa templo na ginagamit upang sambahin ang tunay na Diyos na ito. Na para bang in effect ay sinasabi nila, bastusin na natin ang mga sagrado na gamit na ito. Sagrado, walang sagrado. Bastusin na natin yan. Gamitin natin sa ating mga inuman, sa ating malalaswang kasiyahan. So dahil dito, ang Diyos, ang tunay na Diyos, ay kanila na rin talagang pinagyabangan. And God had enough. Sapagkat pagyabangan na po natin ng lahat. Wag lang si God. Wag lang siya na nagsabing ang nagpapakataas ay kaniyang ibababa. And that's what exactly the writings on the wall meant for the Babylonians and for King Belshazzar. By the way, pag sinabing writing on the wall, di ba? Minsan naririnig natin yon, figure of speech yun sa English. There's that writing on the wall. You see the writing on the wall, something like that. Ang ibig sabihin nun,
there is already the judgment. That there is something very bad na mangyayari very soon. Yun ang ibig sabihin nun sa Ingles. At yun talaga ang nangyayari sa mga Babylonians. Sapagkat shortly after their party na na-interrupt nga ng pagsulat ng kamay ng Diyos ng mga letra at salita sa wall habang sila nagpa-party. Shortly after that, the Babylonians fell sa mga Persians. Hindi na po natin itatakil kung paanong nangyari ito. Kung paanong parang imposible ay naging posible. Sapagkat haba lang ang ating pagnilay. But one thing, walang imposible sa Diyos. Kahit ang pinakamakapangyarihang tao na sa Kanya ay nagyayabang, kayang-kaya niyang ibagsak kahit sa isang iglap lang. Sinasabi nga na wala namang namatay sa mga Persians nang sakupin nila instantly ang mga Babylonians. Kaya wag po nating pagyabangan ng Diyos. Wag nating imamak ang Diyos. Wag tayong kakampi sa mga nagyayabang sa Diyos, sa mga nagmumura sa Diyos, at sa mga gumagawa ng pinakaayaw ng Diyos. Halimbawa, ang pagpatay ng walang awa, lalong-lalo na sa mga mahirap lang at walang kalaban-laban. May kasalanan naman yan o wala. Kasama na dyan ang pagnanakaw ng pinaka-apektado ay mga mahirap lang. Mga mahirap na sa Bible ay sinasabing ang araw at gabi ay dumudulog ng awa sa Diyos sapagkat wala silang magawa. Pwede na rin kasama dito yung mga nanloloko ng kanilang asawa na tapat naman sa kanila. Pwede rin kasama dito sa mga kinasusuklaman ng Diyos ang mga magulang na nagpapaya sa kanilang anak na wala namang kasalanan sa kanila. Ang mga anak na naglapastangan, nagpabaya sa kanilang mga magulang na naghirap din naman para sa kanila. Ang mga kapatid na hindi naging considerate sa kanilang kapatid na tumulong naman sa kanila. Ang mga kaibigan na traidor ang kanilang kaibigan na minsan ay inasahan nila. Basta ang kahit anong kasalanan na nakapang-aapi, lalong-lalo na sa taong nagpapakabuti. At sa araw at gabi, dumudulog sa Diyos na pinakamabuti. Bakit ko sinasabing lalong-lalo na? Kasi nga, masama namang magkasala ng mga agabyado ng ating kapwa. Pero sa tingin ko, wala nang masasama pa. Mas masama kaysa dito actually. Gumawa tayo ng kasalanan sa taong nagpapakabuti naman. At sa Diyos, araw, gabi, ay humihingi ng saklolo at awa. Meron tayong paglalagyan pag inapi natin ang mga taong yan. Kaya sana mga kapatid, basahin na natin ang mga nakasulat sa libro o aklat na ibinigay ng Panginoon sa atin. Actually, meron din ganito. Dati si Haring Belshazzar at pwede siyang magka-access sa Hebrew Bible. And not to mention na nakita na niya ang lesson sa buhay sa kanyang grandfather na si Haring Nebuchadnezzar na sa tingin ko ay na-convert naman upang maniwala sa tunay na Diyos. Nakita at nabalitaan, at least ito, may access kahit paano dito sa mga lessons na itong nakasulat na sa libro ng Banal na Kasulatan at sa libro ng kasaysayan. Ito yung mga warnings na para sa kanya. Sapagkat pinapakita ng mga siping ito, ng mga treasures na ito sa kasaysayan at sa Banal na Kasulatan. Ang katotohanan, ang Diyos ay galit sa mayabang. Ang katotohanan, ang Diyos ang siyang nagliligtas sa mga inaapi at walang inaasahan kundi siya lang. Lalo't na kung ang mga inaaping yan ay nagpapakabuting tao naman. So, ito na yun eh. Huwag na tayong tumulad kay Haring Belshazzar at sa mga Babylonians. Tayong pakakampante. Sabi nga ni San Pablo, sino mga nag-aakalang nakatayo siya ay po pwedeng bumulagta na lang anumang oras. Basahin na po natin ito at tanggapin ang mga katotohanang sinasabi ng Banal na Kasulatan at ng mga karanasan ng tao sa paligid natin. Basahin na po natin at tanggapin bago natin mabasa ang writing on the wall sa buhay natin. Pronouncing judgment na para bang nagsasabi, tapos na ang mga maliligaya o ang mga mayayabang na araw natin. That is why, sa simula ng banal na misa na ito, bilang pag-alala, pagbibigay pugay sa mga inuusig na mga Kristiyano, napansin po natin yung binasa kong intro. Sinasabi rin dito na ipagdasal natin, hindi lang yung mga inuusig, hindi lang yung mga pinapahirapan, kundi yung mga nanguusig, yung mga nagpapahirap.
Sana magising sila sa katotohanan, sana makonsensya na sila, sana itigil na nila yung ginagawa nila, sapagkat napakalaki ng kaparusahang nakaamba at naghihintay sa kanila. Matagal na binigyan ng tsansa ng Diyos sa mga Babylonians. Hindi nila ito pinakinggan, hindi nila ito tinanggap, kaya't nang dumating ang araw ng paghukom sa kanila, ay wala na talagang tsansa na ibinigay pa sa kanila. Tandaan po natin mga kapatid, sa mga nanguusig, sa mga nangaapi, sa mga nanggigipit, ang inyong inuusig, ang inyong pinapahirapan, ang inyong inaapi ay hindi nag-iisa. May kakampi sila, ang Diyos. Wala nang iba. Sana po huwag niyong kakalimutan, huwag nating kalimutan, yung sinabi ng Panginoong Diyos kay Pablo na noon ay Saul pa lang, Saulo. Habang nasa kasagsagan siya ng pag-uusig ng mga Kristiyano, ano sabi ng Panginoong Diyos sa kanya? Saulo, Saulo, why do you persecute me? Hindi sinabi ng Panginoon, Saul, Saul, why are you persecuting my people? Bakit mo inuusig ang aking bayan? Hindi. Ang sabi ng Panginoon, Saul, you are persecuting me. Kaya sa mga nang-aapi, nang-uusig, nang-gigipit, hindi basta yung inuusig, inaapi at ginigipit nyo lang ang inyong kalaban, ha? Mas matindi ang inyong kalaban. Wala nang mas titindi pa sa Panginoon na sa kanila ay magtatanggol. Sa mga inaapi naman, sa mga inuusig, sa mga pinapahirapan, o sa mga ginagawa ng masama, ito rin sana ang magbigay naman sa atin ng kalakasan ng kalooban. Di tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos. Kaya hindi natin kinakailangan kayanin ng lahat. Gawin lang natin ang kaya natin gawin. Una, pagtitiis. We should not conquer evil with another evil. Yung mga nangyayaring ito sa bansa natin, yes, magwelga, magprotesta, pero dadaan pa rin dapat tayo lagi sa tamang proseso. Sa proseso pa rin ng batas. Hindi natin dapat ilagay ang mga batas sa ating mga kamay. Huwag masyadong karirin. Huwag masyadong dibdibin. Gawin lang natin kung ano ang kaya natin. Sa mga inaapi ng asawa, pinababayaan ng mga magulang, pinababayaan ng kanilang anak, winawalang hiya ng kapatid, kaibigan. Gawin lang natin kung ano dapat natin gawin. Pagtanggol natin ang ating sarili sa paraang legal, lumayo tayo kung kinakailangan, pero huwag tayong gagawa at magsasalita ng hindi maganda. Father ganito, Father ganon, paano yun? Hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos, ang siyang kakampi natin. Ang Diyos, ang siyang makapangyarihang hukom na sa atin ay magbibigay ng katarungan. Yun po sana ang ating asahan, upang mas lumakas ang ating kalooban at hindi tayo makagawa rin ng anumang kasalanan. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Diringhin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringhin ng Diyos sapagkat mahal ang niya ako. samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringhin ng Diyos ang samo. Diringhin ng Diyos Umikit tayo. ang samo ko. Panginoon, salamat.
Salamat sapagkat hindi mo kami pinababayaan. Hindi kami nag-iisa sa laban kontra korupsyon, kontra masamang gawain, kontra mga bagay na hindi magandang ginagawa ng mga kapwa namin sa amin. Minsan ang pinakamasakit, yung mga pangit na ginagawa ng kapamilya namin, ng mga taong inaasahan namin, kasama namin sa pagharap sa problema, ang siya pang nagbibigay sa amin ng problema, kayong wala namang kaming ginagawang masama sa kanila. Tulungan mo pong mapanghawakan namin na ikaw ay talagang kakampi namin, na gagawa ka ng paraan upang bigyan kami ng katarungan. Alleluia! Purihin ang Diyos. Alleluia! Pagdasal mo rin ang nananakit sa iyo. Yes, kahit ang asawa mong nagloko. Yes, kahit ang anak mong lumapastangan sa iyo. Kahit ang mga magulang mong naging irresponsible at nagpabaya sa iyo. Kahit ang kaibigan mo na hindi nagbayad ng malaking utang sa iyo. Kahit ang kaibigan mong nanira ng kapwa, ng dangal mo, babalik ang Panginoon upang bigyan sila ng leksyon. Pagdasal mo ang kanilang pagbabago, sapagkat hindi sila magbabago, may pangit na mangyayari sila sa kanila, pero may magandang mangyayari naman sa iyo. Paniwalaan natin ito. Kung lalapit ka kay Jesus, God is sovereign. He is our King. He is in control of all things. May magandang mangyayari sa iyo. Kahit na may pangit na nangyayari, lilitaw pa rin ang maganda, ang mabuti sa huli. Ganon ka makapangyarihan ng Diyos. At doon natin mas na-appreciate ito. Kapag parang tayo talo na, pero ipapanalo pa niya. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara sa unang-una, ngayon, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay, aming pinagpaguran, maging aming buhay, tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. O Diyos, narito ang tanging alay ko, at sa kamay mo inihandog ko alak at tinapay, aming pinagpaguran, maging aming buhay, tanging sa'yo lamang, tanging sa'yo lamang. Manalangin tayo upang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay at bithaya sa ikapananatiling matatag ng mga nagdanalita dahil sa pag-uusig ng mga ayaw maniwala. Ang pakikisa sa paghahain ni Kristo naway ikatuwa ng mga matiising ang mga ngalay sa langit na katala sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon.
at sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, ikinalugod mong sa Kanya'y baguhing mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya'y aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya'y hindi naiiba sa iyo, minabut niyang maging di rin naiiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo, nung inihain niya ang sarili ng kami makasundo mo. Kaya naman iyong idinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon ngay lahat ng sa kanya'y nakikiisa ay talagang nagkakamit o magkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, nawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagkapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Pagdasal natin ang mga namatay na mga inusig na Kristiyano. Pagdasal natin ang ating mga minamahal na yumao. Gayun din ang mga walang nakaalaala. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lazaret, ang ina ng Diyos, Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen.
sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kami ipaintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, sa kapahamakan, sa mga seryosong karamdaman. Samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mong aming pananampalataya, wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sadya kitang nalimot sa salay na lukmok. Kayun pa man katulad ko'y inibig mo pa rin. Tinais mong maibalik ako sa iyong piling.
kaligtasan, buhay niya'y ilalay. Dahil ikaw, Ama, ay Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakundangan sa tinanggap na banal na pakikinabang, ang mga lingkod mo ay iyong dulutan ng lakas na mapanghahawakan ang katotohanan at ipagkaloob mong ang mga nagtitiis ng pag-uusig at kahirapan ay makapanindigan sa ugaling Kristiyanong taglay sa gitna ng dusa at pagkapasan ng krus ni Kristong kanilang sinusundan. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin. Alalahanin o mahal na Birhen ng Lazaret, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad siya'y nawa. Mahal na Birhen ng Lazaret, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo na nagiging dahilan para makatulong din po tayo sa maraming simbahan, sa maraming chapels, institution at sa mga lubhang nangangailangan individual. Salamat po at ang Panginoon na po ang bahala na rin sa inyo. Salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang pag-ibig na walang kapatan. Okay, sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging dahisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa kalinis, sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal,